A pleasant day to all of us. So, welcome to another impromptu video session. Ngayon naman pag-usapan natin yung tungkol sa hanay naming mga kaguruan. O kasi by passion and profession, I am an educator, a teacher. Ayan, bago pa ako naging trainer and speaker. So, mahalaga din ito dahil pag sinabing yung focus at advocacy nga natin this month is political literacy, pagkapataas ng antas ng ating political literacy sa Pilipinas. So, napakahalaga nito na lahat ng mga social issues, kasi pag political literacy, kasama rin dyan, no? Hindi lang usaping politika na literal, kundi lahat ng mga isyong panlipunan. Kasi kung titingnan nga natin, lagi ko rin sinasabi to, every social issue is a political issue. Same with moral issues. All of this are all political issues. O kaya nga normally ginagamit yung word pag may mga project proposals. Anong nature ng project? Di ba? Normally ginagamit socio-political. Yan yung madalas na ma-encounter natin. Anyway, going back sa focus natin today, siguro sa mga minamahal at ginagalang natin na kaguruhan, anumang license man o hindi, yun man tinapos na o hindi, pero talagang nagtuturo kayo sa mga kabataan, ano man ang inyong tinuturo maganda, mahalaga ma-realize natin na ano ba yung kailangan nating improve sa hanay natin, lalo na sa ating sarili. It all begins kasi with our mindset. Kumbaga, ganun yung tuturo natin sa kabataan, ang kanilang pagkapalakas ng kanilang kaisipan, pagkapataas ng kanilang kamalayan. Pero dapat tayo muna mga nakakatanda at natuturo. Kahit na hindi tayo perfect, we aim for that kasi tayo rin naman makikinabang doon. And mas madaling may turo sa bata yun kung ganun tayo. Okay po? So, binabanggit ko ito dahil ito nakaraan, di ba, mayroon kay KMJS, yung teachers na nabaon sa utang. And ako, I can relate with that. At marami akong kakilala din na yung mga ganun sitwasyon, di ba? And we respect them. And hindi lang naman tungkol sa usapin sa KMJS, but in general. And makikita nyo, ang laging itinatapal na solusyon ng ibang mga advocate o human rights advocate at mga kaguruhan mga grupo ng kaguruhan is pagkapataas lagi ng sahod. And ako, I have nothing against that. Why not? Diba? Kahit sabihin nyo, hindi na ako nagtuturo talaga sa loob ng classroom. Pero, ang point dito, yun ba yung ugat? Kasi sa lahat ng issue panlipunan, dapat may tawag namin dyan sa first finding the roots of the tree, or in general knowledge is root cause analysis. Parang sa kapulisan, sabi nila, pag naalala nyo yun, di ba, na pag tinaas yung sahod ng polis, mawawala yung mga scalawags, mawawala yung mga polis na involved sa krimen, sa korupsyon. Nasaan ba yung analysis to back that claim? Hindi pwede kasi puro opinion lang, kahit maganda pang pakinggan yan or kahit sound philosophy pa yan. Diba? Kasi yung evidence. And of course, nung na-implement naman talaga yan, lalo na nung panahon nung Tatay Diggs. Ano nangyari? Nabawasan ba? At kung nabawasan man yung involvement sa korupsyon sa hanay ng kapulisan, nasa ng datos? Datos pa rin pinag-uusapan. Kaya nga tayo pinag-aaral sa school, kaya nga ang batas ay hindi basta gumagawa lang ng batas, pinag-iisipan. Nasa ng ebidensya na So, di ba, walang maipakita. At alam naman natin, kahit na kung nagbabasa kayo ng balita, siguro kung nabawasan man yan, hindi ganun kalaki yung significant na change. Di ba? Wala nga Parang ako personally, sa pagbabasa ko ng balita, parang hindi naman significant talaga walang significant change. Kasi dapat yan hindi lang nabawasan kundi sana dumami yung mga vanguards ng justice. Kasi yan naman din talaga ang nature ng kanilang responsibilidad.
dapat mas hindi lang nawala or nabawasan yung corruption, kundi dumami yung anti-corruption kasi sumasahod na malaki. And remember ha, yung perang yan, no, lalo na sa mga public school teachers and even sa kapulisan, galing yan sa kabuang pondo ng gobyerno. Hindi yan galing sa private. So, ibig sabihin, pag may ginalaw ka sa kabuang pondo ng gobyerno, merong allocation sa ibang bagay na nawawala o nababawasan o hindi nabibigyan ng tiin. Katulad na sa mga minamahal nating magkasaka at mangingisda na hanggang ngayon, kumpara sa mga teacher at police at sa ibang matataas ang malaki, nag-improve ang sahod, hanggang hindi nabibigyan ng atensyon ng kanilang estado ng buhay ng gobyerno. At kung may proyekto man para sa kanila, hindi pa sila nakikinabang. O, dapat alam niyo yan na technique ginadaan ng ibang mga trapolitiko or corrupt na politician at mga middleman, pero na magkasaka daw na pupunta o hindi. Ngayon, binabanggit ko lang yan para maintindihan nyo na kukunin ang pondo na yan, kung sakaling itataas, public fund at may maapektuhan na ibang allocation ng mga indigenous, bababa ang pondo ng National Commission for the Indigenous People. At yun nga, kung babalik tayo sa hanay natin, no? Kasi in example ko yung Pristel, nagawa na sa kanila. O tayo din naman, nataas na. O para sa kaalaman ng mga bagong kaguruhan, ang abutan ko to sa mga nauna sa akin na ang public school, 3,000 plus lang ang sahod per month. Wala pang internet, kanya-kanyang gawa ng visual. Madalas, yun talaga, labas na yung visual. Wala pa yung, ang auxiliary service to talagang talamak sa kanila. O, lalo na yung mga nasa liblib, nasa probinsya. Tsaka nun, ang iba pa yung sahod sa probinsya, mas mababa. Tapos mas mahirap naman talaga yung trabaho sa baryo tsaka sa mga bundok. And of course, if they raise that concern, talagang maiintindihan nyo naman, no? Given that tayo nga, sumasahod na ng starting ng mga teacher ng 29, 30,000 a month. Starting wala pa yung mga bonus-bonus dyan, half day lang. Umaangal kayo, nagtaas. Di lalo na yun, mas mahirap yun. Diba? Pero honestly, kung may narinig man ako sa kanila, parang kukunti lang. Siguro dahil wala pang social media, pero hindi rin eh. Ang dami ko rin kanilang mga naunang teacher, mas mga ahid sa akin teacher kasi exposed nga ako sa pamilya namin. At the same time, PNU ako. Philippine Normal University, which produce teachers. Isa sa mga nagpo-produce ng pinaka-main producer ng mga teachers. So, isipin niyo, di ba? Tapos sila gagawa pa sa Manila paper, di ba? Mas buong araw pa nun talaga, literal. Tapos generation namin yung standardization program. Kaya I think lumubo na yung mga 10,000 sa public, nag-start na. From 3, naging 10, and then from there, dire-diretso na sa kung ano man yung meron ngayon. But still, di ba? Again, let me clarify, okay sa akin kahit hindi na sa teacher, kahit sa trabaho, dapat tumaas yung sahod. Pero you have to look at the bigger picture. Baka may mas dapat unahin na ibang hanay katulad ng mga magkasaka at mangingisda. And second, tayo, ano ba to? Hindi pa ba natin na-appreciate ito? Kasi wala namang problema i-raise yung pero sana ma-appreciate mo yung kung anong meron ka ngayon at ano yung pinanggalingan nito. Ang laki na ng jump. Tapos ang kayo nakita ng trabaho na 6 hours lang. Except siguro yung ibang talagang nasa liblib na baryo na hindi nakapag-hire yung DepEd ng teachers, kaya nag-whole day sila. Dahil may ganun naman talaga din para sa kaalaman ng iba. Pero majority, kahit sa probinsya ngayon, majority, 6 hours na lang Tapos technically, para ka na ring manager. Bakit? Kumbaga kung pupunta ka sa ibang company, ba't ka parang manager? Kasi pumasok ka dun na may mga tao sa ilalim mo na may na-manage mo, which is that students. Kaya ka may classroom management. Hindi ka pumapasok na entry level 1 sa ibang factory or company na ikaw talaga yung pinaka-ilalim. Tapos, ito saan kayo nakita ng trabaho? Para sa kalaman ng mga hindi teachers dyan. Alam niyo ba, teaching lang, lalo sa public school, ang may 1 month na dapat ideally and technically uninterrupted na sumasahod sila. Kumbaga 1 month ko, ano yung bakasyon ng bata? Dapat yun din ang bakasyon nila. 1 month na uninterrupted. Pero pa yung another month, kunwari April, uninterrupted, supposedly. Of course, may mga ibang division office na in fairness naman, talagang kailangan nilang magpatawag minsan. May iba naman talaga umaabuso, nakakawawa yung teacher. Now, pagdating ng May, yan, may sahod pa rin yan. Pero wala pang ganong turo yan.
Ano pa lang yan, preparasyon. And aminin nyo, marami din teacher niya, di naman talaga nagpe-prepare. Copy-paste na lang. Lalo na ngayon nakaano na lahat digitalize na yung lahat di ba? Tapos may iba pang, I think LIS ba yung tawag doon? Dati, sa lahat yun, sa trabaho ng teacher, baba na sahod ng teacher dati, pero lahat kanila yan. Kahit doon sa amin na mga nagsimula yung standardization program. Pero yan, isipin nyo, may yan na talaga, may tumututok na. Ang gaan-gaan na ng trabaho. Tsaka ulitin natin kaya nga kanina ko narinig yung introduction ko, teaching, and just like any work, especially teaching, kaya nga noble profession yan, it should be a calling, a passion, not just a profession or pera-pera. Which is aminin man ng iba o hindi. And we can identify that kasi may mga behavioral indicators na measurable naman yung passion ng tao. Madaling ma-identify, no? Overwhelmingly. Ang dami talagang hindi ngayon passionate. Pera-pera lang. Kasi nga, aminin nyo, lumaki sahod ng teacher. So, yung pagtaas pa ng sahod talagang teacher lang ang solusyon. O yung root cause, ay yung solution doon sa root cause na problem. So, siguro unang kailangan gawin ng hanay ng kaguruan, lalo na yung mga nasa pamunuan ng DepEd, even sa CHED, lalo sa DepEd, is magkano muna kayo, analysis, root cause analysis, and then training needs analysis. But definitely, even without that, it's high time, no, lalo sa mga inset natin, gawin natin relevant, wag lang for show or for credentials. It's high time that we include financial mindsetting and financial literacy. Take note, financial mindsetting and financial literacy. At hindi yung katulong ibang ginagawa na marketing ng ibang industriya na financial literacy pero benta at saka marketing pala. Hindi talagang in training talaga for that. And then, kailangan may follow through. Hindi yung pa-seminar lang tapos walang follow through. So yun, financial literacy, financial mindsetting. Ano pa? Kasi hindi lang naman pera Yan ang lahat naintindihan ng teacher. Let's break free from that poverty mindset. Kasi kahit may pera ka, kung yung mindset pa rin pinag-uusapan At yun nga, makakalungkot, may mga ibang pseudo or mga ibang human rights advocate na niro-romanticize yung kahirapan, yung poverty mindset din. Kaya tawag dyan, poverty porn o ganoon din sa mga social issues. So katulad niyan, laki-laki na ng blessing, pero tingin nila wala silang blessing. O kaya mali pa rin spending habits. Hindi nila lahat pero meron, wag sabihin wala. Marami nga yan Kaya nababaon sa utang din. Diba? So yan, tsaka syempre hindi lang kasi pera. Pag yung mindset mo sa nabibreak mo na yung poverty mindset. Ang number one talagang luxury and treasure ng lahat ng tao na blessing ni God is oras. Hindi nyo pina-factor in yun. Kaya yung 6 hours na yun na wala kayong pasok, na after nun, uwi na kayo. Diba? Tapos 1 month na uninterrupted. As another 1 month na mura pa na lang, paperworks or certain paperworks, parang preparation lang sa isang bagay na specialize mo naman. And then December, saan ka nakita ng trabaho? December hanggang January, New Year, 2-3 linggong bakasyon o kahit sa private school teachers, di ba? Saan ka makakita ng ganung trabaho? Maghanap kayo, mag-research kayo. Sasabihin nyo ngayon kung talagang tayo yung pinakakawawa. So I think, and nakita ko rin naman to, maraming Pilipino hindi lang naman teacher, pero mahalaga bilang teacher. Time management, or sa first tawag namin, may bago kami time tuning. Baka kaya naman, kahit maaga uwian, mahaba bakasyon, laging pagod daw, or daming ginagawa, nag-uuwi ng trabaho, lalo sa working days. Kasi baka hindi ka marunong mag-manage ng time. Baka kailangan nyo matutunan yan. Dahil marami akong kilalang teacher, di talaga marunong manage ng time. Tapos umaasa na yung mga bata, mamamanage nila yung time na hindi pwede. You cannot teach what you don't have. And then, align with that, load management. Kasama yan Siyempre, paano mo minamanage yung loads na binigay sa'yo? Paano mo in-assert yan? In the beginning, sa May pa lang. Kung di ka nag-assert, kasalanan mo. Kung hindi ka masaya sa load mo. I'm not only talking about yung sections sa hawak mo. Although that's part of your load. Di ba? Ano pa? Siyempre kasama energy management o may mga training ba kayo for that? Kasi pwede okay ka naman sa oras pero kaya ka nag-overthink or kaya ka hindi mo na manage yung energy mo.
Kasi pag bakasyon, para ka ring bata, walwal ka din. Imbis na natututo ka, nag-aaral ka, lalo na ngayon, daming paraan para matuto mag-isa. Ilan lang ba teacher may professional reading? Alam mo niyo yan pag nakausap niyo, yung level of language, we're not talking about kung English or Filipino or kung ano man yung tono ng boss, yung level of language bilang tao, tsaka yung comprehension, kita mo, daming teacher, hindi talaga, hindi malalim. So yun ang gawin natin, pagpapalalim muna. Para hindi yung konting kibot, reklamo tayo ng reklamo. Daig pa natin minsan yung bata, tsaka yung magulang. Diba? And then of course, baka kailangan na rin sa work ethics and professionalism, lalo na sa mga balita lately. And ako din ito natutunan ko rin sa hindi ko magandang pag-uugali when I was young. Baka kailangan din i-work out yun. So, hindi laging pagtaas ng sahod. So, kasi kahit taas ang sahod nyo kapag hindi ka parang marunong mag-manage ng pera, ng oras, ng energy, lagi ka magreklamo. Hindi nag-improve yung mindset mo, wala kang disiplina hindi ka pa rin professional. Hindi nga maganda nag-uwi ka ng trabaho, pinagmamalaki mo. Sabi, hindi mo kaya manage. Di ba? Samantalang inaral mo lalo kung top-notcher ka o pinamamayabang mataas yung score mo sa board. O kaya masters ka, o kaya masteral teacher. Diba? Bakit hindi? Tsaka hindi pwede, baka i-mindset nyo rin. Again, may mindset yan Hindi ka pwede puro compliance. Naiintindihan mo binababasa sa division. Tsaka hindi ka pwedeng oo ng oo lang nang hindi mo naiintindihan. At kung may alam ka naman mas tama, matuto ka lang maglabi o that's another skill. See? Kaya yun yung mga dapat unahin sa training. Aside ngayon, syempre ngayon dahil may semestral, may bagong ini-introduce sa public. Syempre, hindi mawawala, pero wag lang ganyan. At saka ito, isasabi ko, dapat to constant and align, kahit may mga technical aspects. Syempre, hindi mawawala yung technical aspects sa training, pero kasama yan. Hindi mawawala yung mga intangible soft skills, kasi yan yung talaga yung mga competencies na kailangan So, there are many more, pero we can start with that. Tsaka leadership din. Hindi leadership na may structure Hindi yung talaga by mindset and lifestyle. Mindsetting yun ang unang kailangan siguro trabahuhin. Dahil lalo na teacher tayo, ang mandatong binigay ng Panginoon sa edukasyon, sa kaisipan, pagpapayaman, pangangalaga ng kaisipan, paghubog ng kaisipan ng kabataan. So dapat tayo yung mas growth oriented tayo, mas focus tayo sa purpose. Hindi yung symptomatic solutions, hindi yung symptoms lang yung nakikita nating problem. Or else, wala mangyayari yung taas sa sahod, di pa rin mag-i-improve yan kapag hindi nyo nabago yung mga concerns na binanggit natin. Tagaan nyo yan sa bato. Nakikita nyo naman sa bata yan Dapat yung pala may ebidensya na kayo Okay? So ulitin ko hindi ako against sa pagtaas ng sahod ng kahit anong industriya, hindi lang sa teacher. Sino ba namang ayaw niyan? Lahat naman ng trabaho gusto. Lahat naman tayo may pamilya, hindi lang mga teachers. But again, kahit anong blessing ni God, pag hindi handa yung tao, talo na yung kanyang mindset and attitude, hindi mo ma-appreciate. Isip mo na lagi api ka. Isip mo na lagi kulang. Scarcity mindset, poverty mindset. So I hope this helps us, and again, be a teacher lalo sa mga mag-teacher, be a teacher by passion, hindi by lip service na passion, talagang passion. And of course, by professional, may professionalism and work ethics aspect. God bless us all.